Ang Labor Day nga po, nanawagan tayo sa mga manggagawa, negosyante at sa sambayan ng Pilipino. Ipagpatuloy natin ang pag-uugnayan at pagtutulungan. Panaigin natin ang katwiran at pagdadamayan tungo sa kaunlarang walang maiiwan. Importante po yun. Bigyan natin lahat ng oportunidad. At malinaw na tagumpo ang pagtitipon natin ngayon. Sama-sama tayong sumasagwan sa isang direksyon. At sama-sama rin nating inaabot ang mga solusyon sa mga problema ng ating pumal na bansa. Saludo ko sa ginawa ninyong rollback sa Pasay. Bagamat noon akala ko 8 lang huwi nangako sa akin dahil 8 nandito sa entablado mga leader ang nangako, wala akong pumalakpak eh. Kaya nung pangalawang nabanggit, lahat pumalakpak na, medyo tumaso yung kumpiyansa ko. Talagang pinapakisamahan tayo ng sambayanan, nakikisama tayo sa kanila, o di maayos ang samahan natin lahat, di po ba? Sa pagbabalik ninyo nito sa 8 piso mula sa 8 piso at 50 sentimo, walang pilitan, walang tulakan, walang bangayan. Nagbukal po ito sa pagkukusa, nagbukal ito sa malasakit ninyo sa kapwa po Pilipino. Kabaliktaran nga po ng isang utak, ang utak alimango. Nakatuon kayo sa kolektibong pagangat ng sambayan ng Pilipino. Alam mo ba yung istorya ng alimango? Alimangong Pilipino? Baka mas bata kayo sa akin. Nung bata po ako, meron ako sa kasing bar sa Amerika. Meron nung isang timba ng alimango. So pumasok tong mangingisdang Pilipino, dala-dala yung timba ng alimango. Tapos nag-aangatan na yung alimango. Siyempre gusto makabalik sa dagat, makawala. Di ba? Sabi nung Amerikanong katabi niya, "Hey buddy, your crabs are about to get out of the pail." Tinignan raw ng Pilipino at sabi niya, "Don't worry, they're Filipino crabs." So, aminin ko sa inyo, bata pa ako noon, narinig ko, hindi ko yata gets. Ang ibig sabihin mo pala noon, pag meron na makakaangat na Pilipino, may kapwa Pilipino nga hatak pababa. Dahil hindi pwedeng may umangat na naiwan siya. Kailangan, no? Siya lang ang aangat. Noong araw po ganoon. Ngayon sa pinakita nyo, talaga iba na ang alimango ngayon ng Pilipinas. Nitong Setyembre lang po, nakipagdialogo tayo sa inyong hanay. Isa po sa mga tinalakay nating issue ang oil deregulation. Taas baba po ang presyo ng gasolina, samantalang ipit naman kayo sa presyo ng pamasahe. Ang masakit pa po, sa pagtaas ng presyo ng gasolina, kasabay din nito ang pagtaas ng presyo ng mga spare parts, baterya, kadalasan. At iba pang kagamitan para sa inyong sasakyan. Kaya naman, sama pa natin dito yung mga cotton cups na medyo nagiging kabuti pag tumataas yung presyo ng krudo. Hindi ko naman alam kung umiinom sila ng krudo, kaya dumadami sila pagdating na tumataas ang presyo. No? Kaya naman, agad po nating inatasan mga ahensyang tulad ng Department of Trade and Industry, Department of Transportation and Communications, at Department of Energy na patuloy na pag-aralan at ikasakatuparan kung paano ito lahat matutugunan. Sa katunayan, tinutukan din natin ito sa isang pagpupulong sa isyu ng transportasyon nitong Enero. Ang sabi po natin, may mga bagay na nakasalalay sa pandaigdigang merkado. May mga bagay na kontrolado. Kaya po, pinilit natin gawa ng paraan ang pagbaba ng presyo ng iba niyong gastusin. Unang usapan natin noong Setyembre ng 2011, Mayo ngayon ng 2012. Sa 8 buwan natin pagtaak sa landas ng pakikipagtulungan, meron tayong makabuluhang napagtagumpayan. Ngayon po, mayroon na po tayong mga kooperatiba kung saan ang mga miyembro ay maaaring makabili ng mga gulong sa mas murang halaga. Susunod na po rito ang mga baterya at iba pang spare parts. Ang layunin, ang mapababa ang gastusin ng ating public transport drivers at operators habang nabibigyan din sila ng pagkakataon na madagdagan ang kanilang maiuwing kita. Tsaka po, sa matitipid na pera at extra income ng ating mga driver, lalo kayong magiging sweet lover. Tulad ng mga kasama ko po sa entablado. Maliban sa akin po, ako po ay magpapare sa 2016. Ang tawag po doon, late vocation. Pero mababaliwala lang po ang matitipid ninyo kung mapupunta lang ito sa ating mga paboritong kotong traffic enforcer. Di po ba? Bukod po, rito sakit din sa ulo ng inyong sektor ang mga pasaway na kolorum na sasakyan. Kaya naman, maigting nating tinutuguran ang mga suliranin nito. Kumbaga sa basketball, naka full court press na ang ating mga ahensya
upang tugisin ang mga kotong cops at iba pang mga kotong na enforcer at mga kolorum na sasakyan. Nakapag-deploy na po tayo ng tinatawag nating honesty teams para magmanman ng husto sa 7 lugar kung saan talamak di umano ang kotong at kolorum. Ang resulta, mula nitong Pebrero hanggang Marso, mahigit 40 kolorum at 21 motorsiklong walang rehistro ang nahuli ng joint operations sa LTO, LTFRB, AFP at PNP. Dito lang po yata sa Metro Manila yan dahil meron rin nahuli sa ibang probinsya. Ang MMDA naman po, mahigit 650 kolorum vehicles ang nahuli mula Enero ng taong ito hanggang ngayong Mayo. Dahil naman sa pangungutong, 25 MMDA personnel na rin ang na-terminate at magbagong buhay na sana sila. At halos 6 na po naman ang pinatawan ng preventive suspension mula noong 2010. Marami pa po tayong sasampulan. Kung di naman sample, gagawin na natin pakiawan kung ayaw nilang makinig. Kung patuloy silang lalabag sa batas. Ang pabor ko lang po, magtulungan tayo para mawalis natin sa lansangan ang mga kolorum at uniformadong utak wangwang. Mayroon pong public information campaign ang PNP na i-report mo kay Chief. Ang MMDA naman merong anti-kotong hotline kung saan isang tawag lang po ay maaari na makapag-report ang taong bayan kinaukulan. Dagdag po rito, pinigting natin ang implementasyon ng single ticketing system na inyong pong mungkahi. Di po ba't sa sistemang ito, hindi na magiging hilong-talilong ang ating mga motorista sa paiba-ibang multa na ipinapataw sa kanila sa Metro Manila? Malinaw po, dito tayo dinadala ng pagkakaisa. Malawak ang kalsada sa tuwid na daan. Hindi kailangan magsiksikan ng ating biyahe tungo sa kaunlaran. Wala na po talaga makakapigil sa sama-sapa nating pag-aarangkada. Alam niyo, bago ako magtapos, magkukwento lang ako sa inyo. Nung buhay po ang aking ina, meron po kaming pagsasalo ng linggo doon po sa bahay ng aking kapatid. Ako po'y tumatakbo sa EDSA at kailangan mag-U-turn sa ilalim po nung Ortigas na flyover. So, hinintay ko pong mag-break yung yellow lane bago ko kumanan para maka-U-turn. Sineta po ko ng MMDA nung hindi pa po si Francis Tolentino ang chairman. Sabi ko, ano ba ang kaso ko? Sagot niya sa akin, swerving. Swerving. Sabi ko, kasi lilipat ka doon sa parang shoulder, di ba? Para makapunta sa U-turn. Ang tanda ko, hinintay ko nga ako. Nandun ako sa gilid ng yellow lane. Nung nag-break, yung broken line na siya, pasok ako. Swerving. Sabi ko, kung pumasok ako, sabi ko, paano ba i-define yung swerving? Kailangan 100 meters mula sa kanto. Doon kayo papasok. Kung pumasok ako mas malayo doon, violation naman po ng yellow lane yan. Sabi ko. So kung pumasok ako doon, yellow lane, kung pumasok ako dito, swerving. So mangyari, may kasalanan pala ako. Sabi niya, huwag niyo kami sisihin, pinapatupad lang namin ang batas. Congressman na po ako noon eh. So sabi ko sa kanya, para matigil na yung usapan, dahil ang nanay ko po napaka-importante, on time. Late na ako eh. Sabi ko, Brad, ito lisensya ko. Baka pwede, tikita mo na ako. Pero magpoprotesta ako, tikita mo na ako, kailangan akong tumuloy talaga eh. No? Di sabi niya sa akin ngayon, Sanda, alam na nyo, naranasan na nyo siguro yung dialogo na, ang tagal bago ka bigyan ng ticket. Yeah? Actually, wala yata siyang dalang ticket eh. So, pag madaling salita, no, nung natapos po yan, sabi nung kasama niya, hindi ba kilala ko sino yan? Kaya ganun. Ako na baka ako nagkasala ako. No, tikita mo na ako, punta ako doon sa pupuntahan ng lugar, tapos doon ko ilaban ko, palagay ko, mali yung ginawa sa akin. No? So, dulo no, medyo na, talaga, tsaka, hindi ko siya, sa bagay, hindi ko na siya nakita eh. Pero kung makikita ko siya talaga, alam mo ba niya yung sa sundalo, yung tiger look? Parang galit na galit eh. Parang pakiramdam ko, ginahasa ko yung buong angka niya ata nila. Nung natapos, kaibigan raw siya ni Jojo Binay. No? Kaya magkaibigan rin kami, kaya tumuli na raw ko. 20 minutos mo akong kinakausap dito, wala tayong pinuntahan. So, nung nagreklamo ko kay Bayani Fernando na chairman at the time, at siguro, in fairness to him, mga 5 days later, meron na mga nakapaskel. Yung makakakanan, dito po kayo kumanan. Pero bago nun, pag yellow lane, no, pumasok, violation of the yellow lane. Pag budo naman sa baba, na broken yellow lane, swerving. Buti, wala akong kasong possession of illegal fish. Baka sinampa rin yun. Hindi na ho pwede yan ngayon.
Okay. Ilan ko siguro gusto natin pagdiinan. Ulitin ko lang po, no? Talaga naman marami ho tayong problema eh. Tapos pag may problema, pwede tayong magreklamo sa lahat, di ba? Kasalanan ni Pedro, kasalanan ni Juan, kasalanan ni Maria. Pero yung dulo nun, wala solusyon. No? Bukas pagising natin, pareho pa rin yung problema. Kaya nga ako nandito ngayon. Kaya ako nagmadali, tumingi ako ng paumanin sa lahat ng mga taga Mindanao na talagang sobrang paspasan ang ginawa namin kanina. Dito kasi gusto ko lang pagdiinan. No? Sa pagtutulungan nating lahat, yung problema, mababawasan natin kundi malulutasan natin. Sana magpatuloy po tayo dyan. Ulit, maraming salamat po sa malasakit yung sambayan ng Pilipino. Asahan po nyo ang gobyerno, hindi ho titigil na maghanap ng paraan. Nadamayan naman kayong tama ang ginagawa at talaga namang pag-aanin rin ang inyong pinapasan. Magandang po, maraming salamat sa lahat. Thank you very much, Mr. President. That's the end of our program. We gave our sincere appreciation to the President for gracing our occasion. Once again, ladies and gentlemen, President Benigno S. Aquino III. Thank you.